Hey guys, what's up? My name is Shanwen and today pag-usapan nga natin itong panibagong video, no? Actually, hindi na siya bago-bago. It's been days nung na-discuss ito ni Miss Sas Rogando Sasot. Dito sa video na to guys, kinompare niya kung gaano kadetalyado ang mga taga-US Congress when it comes doon sa kanilang liquidation at saka pag-audit ng pondo na ibinibigay sa kanila ng kanilang mga citizen through their tax money. As to or against dito sa meron tayo sa Congress natin sa Pilipinas. And even before we get into that, may mga ipapakita muna ako sa inyo to spice things up para sa inyo dito sa discussion natin. Dito sa post ni KLC. Ayan. At Risa Ontiveros, gandahan mo naman yung pictures, pangit naman to. So dito guys, makikita natin sa video na to kung ilan beses nagpagawa, no, or ilan yung pinagawang billboard na yung mukha ni Risa Ontiveros ang naandun. Now, the first question na I have in mind, no? 1, sinong nagpondo nito? Ito ba ay isang sponsored na billboard? 2, ito ba ay galing sa kaban ng yaman? Okay? Na inassign na funding para kay Risa Ontiveros. Sabi nga rito ni KLC, Confi Fund no, EPAL Fund yes. Confi Fund no, EPAL Fund yes. Okay? Panarin natin. Nakakaputang ina. So, kita-kita mo dyan kung ilang beses nagpagawa ng billboard or ilan yung billboard na meron, I don't know, along EDSA, SLEX, no? At kung saan pa man, pati van, meron si Risa Ontiveros, no? Ulitin natin, balikan natin yung tanong. Yung pera bang ginamit dyan galing sa personal na pera ni Risa Ontiveros o galing sa pondo na ibinigay ng taong bayan sa gobyerno para lustayin lang sa ganitong klaseng billboard? Ang mga Pilipino ba may pakinabang dito sa billboard na 'to? Kayo na tanungin ko. Meron bang pakinabang dito? Ang pinaka-premise natin dito guys, no? Nagbibigay tayo ng pera sa gobyerno, thinking na ang gobyerno natin gagawa ng mga programa na magsisilbi, no, na tulong para sa mga Pilipino na nagpopondo ron. Kumbaga, binibigay natin yung mga part ng ating kinikita through our taxes para mag-create sila ng either infrastructure, a government program, facility, na ang makikinabang din is lahat ng Pilipino. Dito ba sa billboard na to, nakikinabang ang mga Pilipino o nakikinabang lang ang politiko? So basically, lahat na nakikita natin programa na yan, pera ng taong bayan. Or rather programa. Lahat ng mga pinopost nila na nandyan yung mukha nila, pera po yan ng taong bayan. Pera ng taong bayan na hindi natin alam kung paano nila ginagastos. Saan nila ginagastos yung pera ng taong bayan? 'Di ba? Ito ba 'pag tiningnan mo sa audit 'no, na pinapasa nila kay COA, nakikita ba natin kung magkano ginastos nila diyan? Tapos nagagalit kayo kay Sas Rogando Sasot. By the way, she is the same person, 'no, na kinall out ang DOT, Department of Tourism. Same person na isiniwalat yung video na ni-release ng DOT na iba-ibang shots doon. Saan galing? Galing sa iba't ibang bansa. Imagine niyo, nagpo-promote po tayo ng tourism ng Pilipinas. Tapos, ninanakaw natin yung photos at videos na kinuha sa iba't ibang bansa. Tourism to, no? Pinopromote natin yung Pilipinas. And yet, para magmukha lang aesthetic yung lugar o yung video na yon, kung ano-ano mga pinagkukuha nating video. I remember back in 2019, we went to Sagada.
Napakaganda po ng Sagada. One of my favorite, to be honest, na probinsya. Na tourist area. Alam niyo po maraming puting pumupunta ro'n. Karamihan po nagha-hike papunta po sa areas na 'yan. And there's this one place mismo sa Sagada, actually just right after Sagada. Para din siyang rice terraces. Napakaganda guys, maniwala kayo sa hindi. Tapos kukuha itong hinar 'no, kinontrata ng DOT ng shots galing sa ibang bansa. 'Di ba? Nagagalit kayo pagka nabubuko kayo. Ngayon pag-usapan natin itong sinasabi ni Miss Sas. Lacson. Ikaw nag-introduce nito, di ba? Okay. So yung concurrent resolution number 10, si Lacson daw, no? Si Ping Lacson daw ang nag-introduce nun. Naging favorite ng maraming tao. Gusto mong mapanatili ang ganong sistema na confidential, ang liquidation at budgetary requirement. Kasi sinabi mo na delicate ang ginagawa ng Kongreso sa Pilipinas. Sinasabi mo na kasi mabuburden ang bawat senador at kongresista pag rigid ang auditing at accounting. So ayaw mo ng rigid kasi mabuburden kayo. Ayaw mo na i-reveal ito, kailangan gawin siyang confidential dahil delicate ang trabaho ninyo. Okay. Sasagutin ko yan. Okay? Sasagutin ko yan sa pamamagitan nito. Ikaw, Subiri at Romualdez, pumunta kayo, pabalik-balik kayo ng Amerika, di ba? Mahal ninyo ang Amerika. Pro-American kayo masyado. I respect that. Pero sana pinag-aralan ninyo ang sistema ng Kongreso sa Amerika. Mga kababayan, between the Congress of the United States and the Congress of the Philippines, sino sa tingin ninyo sa dalawang kongreso na mas delikado ang trabaho? Na mas mababurden kung merong region accounting? Hindi ba Kongreso ng United States, tas mas marami silang ginagawa? Mas maraming kalaban ang United States kaysa sa Pilipinas. Pero ano ang sistema sa Amerika? Para malaman ninyo, no, kasi ginagawa kayong mangmang ng mga politikong ito, hindi nyo nalalaman kung paano ang sistema sa iba. Hindi kaya feeling ninyo ang sistema sa Pilipinas, siya ang tama. Ipapakita ko sa inyo ang sistema sa Amerika. Okay. Dahil mahal nyo ang Amerika, di ba? Mahal nyo. So dapat gawin ninyong inspiration ang mahal ninyo. Okay? Ito ang website ng United States House of Representatives. Okay? At sa website mismo nila, ay meron ditong statement of disbursements. Okay? At ito ay nire-release quarterly. Ayan o. The statement of disbursement is quarterly public report of all receipts. Ibig sabihin lahat ng resibo at expenditures ng House of Representatives, members, committees, leaderships, officers, and offices. The House has been required by law to publish the statement of disbursement since 1964. Ibig sabihin, matagal na itong ginagawa sa Amerika at kayong mga pro-American, hindi man lang kayo na-inspire sa ginagawa ng House of Representatives sa Amerika? Punta kayo ng punta doon, hindi nyo man lang pinag-aralan yung sistema nila. So mga kababayan, ipapakita ko sa inyo
ang statement of disbursement ng House of Representatives ng Amerika kung gaano kadetalyado. Ito. Ayan, oh. Statement of disbursement of the House. Okay? Kailan ito? Ito yung pinaka-latest. April 1, 2023 to June 30, 2023 kasi quarterly. Okay? Marami to, mahaba. Okay. Ikaw, Romualdez, makinig ka at matuto. At bawat isa dito, okay, bawat isang offices, okay, pupunta tayo sa office ng House Speaker sa Amerika. Okay? Kita niyo yan? Office of the Speaker, General Expenditures. So makikita nyo ang lahat ng pangalan ng personnel under sa opisina ng House Speaker. Diba? Makikita nyo kung kailan binayad, ano ang kanilang posisyon, at magkano ang binayad sa kanila sa quarter na yon. Yan. Oh, kita nyo? Pangalan ng bawat staff, ang kanilang posisyon, at ang binayad. Okay? At hindi lang yan, no? Kita nyo yan? Tuloy-tuloy yan. Lahat ng kanyang mga tao, nandyan ang pangalan, posisyon, pati nga staff assistant, senior policy advisor, shared employee. O, kumpleto. At ngayon, nandyan ang sweldo. Sweldo lang yan, ha? O, pupunta ngayon tayo sa mga expenses, travel. This is just the office of the Speaker in the United States. Sino ang gumastos? Okay? Kailan? Ano yung ginastos? Magkano? Okay? Ganyan yan. Lahat. Kita mo? Kita mo lahat detalyado. Meals, 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 taxi, rideshare, taxi, rideshare. At magkano yung presyo. Okay? Nakikita ninyo? Oh, meals, pati nga wifi on travel, parking, airfare, commercial transport, meals, taxi. Ayan. Kita mo, can you imagine? Yun ang magandang sistema kasi yung opisina, meron silang credit card. Kaya recorded lahat ng transaction. Hindi cash, no? Yung mga iba lang na cash, ito yung mga reimbursement. Ngayon. So tama ba yung naging dahilan nila na maboburden ang members ng Senado at House of Representatives kung strict ang requirement ng liquidation? No. Kasi ginagawa to sa Amerika, mas matindi trabaho nila kaysa sa trabaho ninyo. Sinasabi nila kailangan confidential kasi delicate. Hindi ba confidential at delicate din ang ginagawa ng US Congress? Pero nakapublicize quarterly up to the last centavo kung saan ginagastos ang buwis ng mga Amerikano. So ibig sabihin, yang rason ninyo na ipanatili ang confidential liquidation at accounting ng bilyong-bilyong MOOE ninyo ay isang katarantaduhan. Hindi lang ito nag-umpisa ngayon. I just like to clarify. Ito ay matagal nang ginagawa ng Kongreso. So ibig sabihin, hindi totoong walang pera ang Pilipino. Totoong meron. Kaso, meron tayong legalized corruption. Diyan mismo sa Kongreso na at walang makakapigil sa kanila. Sinong makakapigil sa kanila? Sabihin nyo nga sa akin, Presidente, Supreme Court, who? This is something that we should change. Kasi hindi totoo na dapat confidential ang kanilang expenses up to the last centavo. Dahil ginagawa ito sa Amerika na mas sensitive
ang trabaho ng mga US congressman at senators. Ngayon, sabi nga dito guys, no, on September 23, 1972, President Marcos effectively dissolved the Congress with his declaration of martial law. Marcos then exercised legislative powers. 1976, Congress was replaced by Batasang Bayan as the Philippines legislative body until 1978, when it was replaced by Batasang Pambansa. Okay? As you know naman, na-hack daw ang Congress hanggang ngayon. Hindi po ma-search, no? Hindi po nagpo-propagate ang kanilang website. Anyhow, kung babalikan nga natin guys yung video ni ni KLC. Imagine niyo na lang na yung pera ng taong bayan ginagamit lang sa ganito. 'Di ba? Meron ako nabasang isang comment galing sa isang netizen. Sabi niya, dun nga daw sa interview, sa ikwinento ni dating congressman, no? Attorney Harry Roque. Binibigyan daw sila ng 700,000. Tapos may pinapipirma lang daw sa kanila. Binibigay lang yung 700,000. Ilang Pilipino ang nagutom para sa 700,000 ng isang politiko sa House of Representatives? Tapos, imagine niyo rin to, no? Ang Makabayan Black, starting dito kay Kabataan Party List, Gabriela, at saka kay ACT Teachers. ACT, no? Franz Castro. Ito po ay identified na legal front di umano ng CPP, NPA, NDF. Yung pondo na napupunta sa kanila taon-taon, roughly between 25 to 30 million. Taon-taon. Para na rin pinopondohan natin ang mga CPP, NPA, NDF. Through their channel. No, through them. Maraming napakaingay sa confidential fund ni VP Sara Duterte. Pero ang daming tahimik tungkol dito sa bilyon-bilyong halaga na ipinopondo natin sa Kongreso. Ngayon natin marirealize na baka nga tama yung ginawa, no? Si Ferdinand Marcos Sr. nung panahon niya na dinisolve niya yung Congress. And through the concurrent resolution na inintroduce di umano ni Senator Ping Lacson, yung salitang confidential, ginamit lang nilang classified. Imagine niyo kung gaano karami yung pinapasweldo natin na staff ng bawat kongresista at senador. Hindi nila kayang mag-hire ng isang accountant para mag-asikaso ng kanilang mga expenditures, na mag-account sa kanila, mag-audit sa kanila, ipasa sa COA. Tama naman si Ses eh. Meron tayong 3 branches of government: executive, legislative, and judiciary. Pagdating sa executive, lahat ng meron sila audited except kung ito ay dinideclare na CIF. Same with the judiciary. Yung 3 branches na yan, co-equal yan. So, paano natin mapapractice ang check and balance?
Kung yung isang branch ng ng government, which is ang legislative, problematic na ganyan. Kaya nga kino-call out ko si Raffy Tulfo, eh. Kung talagang galit ka, Raffy Tulfo, sa korapsyon, na lagi mong ine-emphasize sa lahat ng Senate inquiry, Senate hearing, gumawa ka ng resolusyon na i-open ng Congress, ng legislative body, no? Maglagay ng detailed to the penny na report, no, na nakikita ng taong bayan. Sasaludo ako sa iyo pag nagawa mo yan. Ikaw ang gumawa ng resolusyon na magsasabi, magpapasa kayong lahat ng very detailed audit to the penny, gaya ng ginagawa ng US Congress. Ngayon, kung di mo magawa yan, alam na. Alam na this. Ang dami nyo dyan sa Congress, sa House of Representatives at saka sa Senate. Bong Revilla. Yung asawa nasa Congress. Lani Mercado. Raffy Tulfo. Jocelyn. Ralph. Diba? Yung nasa isang household. Hindi kayo pare-parehong politiko eh. Gaya nga ng sinabi ni Sas. The fact na hindi nyo sinasabi sa amin kung saan at paano nyo ginagastos yung pera ng taong bayan. Yung resolution na ipinasa na yan, no? Sa panahon pa ni Pinoy, we're talking about 2011. Sabi nga nung isang netizen, gaya nga ng naging comment nun, dapat daw ipagpasalamat pa natin na binanatan nila si VP Sara. Kasi kung hindi nangyari yan, ilang taon pa yung tatakbo na malilegalize ang korupsyon. Oh, balik tayo dito sa billboard na to. Ano ba ang naihihita ng bawat taong bayan? Sa atin ba nakakatulong to? Yung billboard na to? Alam niyo ba, linggo-linggo, full tank ako ng full tank. Gaano kalaki yung taxes na binabayaran ko sa pagbili pa lang ng gasolina? Pag dumaan ako ng toll gate tax, pag bumili ako ng kahit ano tax, ako pa lang yun. Ilang milyon Pilipino ang nagpapagas. Ilang milyon Pilipino ang nagko-commute na nagbabayad din ng mga gasolina ng sinasakyan nila. Tapos ipagagawa lang ng billboard. Kung tanggalin kaya natin yung billboard na yan, ilaga, tapos ipainom kay Hontiveros. Yan kung ginamit niya yung pera ng taong bayan. Dahil yung pondo ng mga yan, ulitin ko, yung pondo ng mga yan, galing sa pera po ng taxes ng tao. Kaya tayo po nagpopondo ng gobyerno natin. Tapos ito lang yung nahihita natin sa perang binibigay natin sa kanila. Kaya guys, totoo nga yung sinasabi, pag ang pera hindi mo pinaghirapan, kahit kailan hindi mo pahalagahan.